Iisang salita ng Diyos. Pero bakit iba-iba ang epekto nito sa bawat tao? May nakakarinig pero agad nakakalimot. May naniniwala sa umpisa pero sumusuko kapag dumating ang pagsubok. At mayroon ding ang salita ng Diyos ay namumunga at tunay na nagpapabago ng buhay. Ang tanong, anong klaseng puso ang mayroon tayo? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, July 12, 15th Sunday in Ordinary Time. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Matthew 13 verses 1 to 23, nagturo si Jesus sa napakaraming tao sa pamamagitan ng isang talinghanga. Isinalaysay niya ang tungkol sa isang manghahasik na naghasik lang binhi. May mga binhing nahulog sa tabi ng daan at tinuka ng mga ibon. May nahulog sa mabatong lupa. Mabilis itong tumubo, ngunit nang uminit ang araw ay natuyo dahil mababaw ang ugat. May mga binhi namang nahulog sa matitinik na halaman at nasakal ng kanilang paglago. Ngunit may mga binhing nahulog sa matabang lupa at namunga. Ang iba'y 100, 60 at 30 ulit ang ani. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jesus na ang binhi ay ang salita ng Diyos at ang iba't ibang uri ng lupa ay sumasagi-sagi sa iba't ibang kalagayan ng puso ng tao. Mga ka-digital disciple, napakaganda ng mensahe ni Jesus. Mapapansin natin, hindi nagbago ang manghahasik. Hindi rin nagbago ang binhi. Ang nagkaiba ay ang lupang pinaghulugan ng binhi. Ganon din sa ating buhay. Ang salita ng Diyos ay nananatiling makapangyarihan, ngunit ang bunga nito ay nakasalalay sa kalagayan ng ating puso. May mga pagkakataon ng ating puso ay parang daan, abala, puno ng ingay, at madaling maagawan ng salita ng Diyos. May pagkakataon ding parang mabatong lupa ang ating puso. Ang sobrang pag-aanala, paghahangad sa material na bagay, at mga tukso ng mundo ang sumasakal sa ating pananampalataya. Mga ka-digital disciple, ang paanyaya ni Jesus ay maging matabang lupa, pusong marunong makinig, pusong handang magbago, at pusong isinasabuhay ang kanyang salita araw-araw. Hindi sapat na marinig lamang natin ang Ebanghelyo tuwing linggo. Ang tunay na alagad ay hinahayaan ng salita ng Diyos na mag-ugat sa kanyang puso at mamunga sa kanyang buhay. Ngayong araw, tanungin mo ang iyong sarili. Kung ako ang lupa sa talinghaga ni Jesus, anong uri ng lupa ang aking pusong ngayon? Mayroon bang mga tinik na kailangan kong alisin? Mayroon bang mabatong bahagi ng aking puso na kailangang ipaubaya sa Diyos? Humingi tayo ng biyaya na maging pusong handang tumanggap at mamuhay ayon sa kanyang salita. Mga ka-digital disciple, kahit ano pa ang kalagayan ng ating puso ngayon, hindi tayo sinusukuan ng Diyos. Patuloy siyang naghahasik ng kanyang salita sa ating buhay dahil naniniwala siyang kaya tayong baguhin. Kaya buksan natin ang ating puso sa kanyang biyaya. Hayaan nating mag-ugat ang kanyang salita sa ating isipan, sa ating mga desisyon at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At kapag hinayaan nating kumilos ang Diyos sa ating puso, makikita natin ang masaganang bunga ng kanyang pag-ibig hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa mga taong makakasalamuhan natin. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo, i-share mo ito upang mas marami pang makarinig ng salita ng Diyos. At huwag kalimutang i-follow ang page para sa ating araw-araw na pagninilay sa Ebanghelyo. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Online for Christ, offline with purpose. God bless!